Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isang pedicab driver ang pinagsasasaksak sa lungsod ng Caloocan. Sino ang mga suspect nito at ano ang motibo sa insidenteng ito? Panoorin po natin sa ating Kilos Pronto Crime Desk. Isang beses lang po. Nung araw na yun po, papaantok lang po sana ako. Magpapaantok kasi alas 12 po nung gabi kami umuwi. Hindi ko alam na ganun pala mangyayari. Mag-alas 3 na madaling araw nung 16 Enero taong kasulukuyan, habang abala sa computer games ang 28 anyos na pedicab driver na kinilalang si Florencio Manuel o mas kilala sa alias na Boying, residente na Barangay Danghari sa lungsod ng Navotas. Isang karanasan pala ang magmamarka sa kanya panghabang buhay. Pagsasalaysay ni Romuel, hindi niya tunay na pangalan at ang pangunahing testigo sa insidente, bigla na lamang daw pumasok sa naturang computer shop ang 4 na lalaki na armado ng mga patalim. Nag-computer po kasi ako yun eh. Nagulat na lang po ako pagkalingin ko sa likod ko. Nandoon kaagad yung kaaway, yung Junar. Inambahan po ako ng saksak. Tas buti na lang po nakailag ako. Nagsumbong po ako sa kaibigan kong si Boying. Tas napatayo po siya, sinaksak na po siya ni Junar. Sumunod naman po si Walter, tsaka si Ian. Sa pagkakataong ito, dito na raw isinagawa ng mga suspect ang kanilang pakay. 4 na saksak ang rumihistro sa katawan ng biktima. Duguang bumulagta si Boying. Sa kalapit na ospital, agad siyang isinugod. Ang naturang mga kalalakihan, positibong kinilala ni Romuel na sina Junar Bautista, si alias Ian, si alias King at alias Walter. Lahat nasa hustong gulang. Ayon sa isinagawang investigasyon ng Navotas City PNP sa pangunguna ni Police Officer 3 Jomir Juhan, sigalot sa pagitan ng mga grupo ng kabataan ang pinag-ugatan na naturang pananaksak. Sabi ni Michael kasi, dati raw nagkaroon ng alitan ang pinsan niya at saka si Jonar. Parang nadamay lang itong si Michael kaya binabalik-balikan siya dahil pinsan nga niya itong nakaaway ni Jonar. Si Romuel pala ang tunay na sadya ng mga suspect noong mga oras na yun. Nagkataon lamang na kaibigan ni Romuel si Boying at kasama niya ang biktima ng mga oras na yun. Subalit, ayon kay Romuel, hindi siyang tunay na target ng grupo ng mga suspect. Ewan ko po, baka sa mga kaibigan ko yun. Pero hindi po ako kasali dun. Bakit kinapagdidiskinahan? Sa mga kaibigan ko po. Sa pahayag na ito ni Romuel, nabigyan ng tunay na motibo ang krimeng sinapit ni Boying, ang biktima. Swerte namang nakaligtas sa tiyak na kapahamakan na nagtamo ng saksak sa leeg, balikat at tagiliran. Ikulong lang po. Para alam din po nila na hindi ko kailangan yung pera nila para Kasi alam din nila po, sumisigaw ako sa kanila na hindi nila ako kaaway. Ayaw pa rin po nilang tumigil. Di bali parang humingi lang po sa akin siguro ng tulong si Michael. Ayun, ako na po yung ng dalawang lalaki po. Nawala rin po yung paghahanap buhay ko pag tulad po nung naka-attack din po yung isang tricycle ko. Natigil din po sa paghuhulog din sa tricycle. Naperwisyo pa po yung mga extra kong trabaho na panggastos din po sa ng pamilya ko. Binusisi ng Kilos Pronto Crime Desk ang record ng mga suspect sa Navotas City. Dito napag-alaman na ang grupo ni Junar sangkot din sa iba't ibang sere ng pamamaril, pananaksak at gulo sa lungsod. Ang suspect ay sa pangunguna ni Junar Bautista. Itong si Junar Bautista allegedly ay involved sa series of stabbing incident na nangyayari sa ating area, lalo na sa San Jose at saka sa Barangay Danghari po. At upang matuldukan na ang takot na naidudulot ng grupo ni Junar, kasama ang Navotas City PNP at Kilos Pronto,
formal na naisampa sa Navotas City Prosecutor's Office ang reklamo laban sa kanila. Sa pangyaring ito, nabuhay muli ang panawagang ibalik ang curfew hours sa naturang lungsod. Matatanda ang Hulyo noong nakaraang taon na maglabas ang Supreme Court ng TRO o Temporary Restraining Order sa 3 syudad sa Metro Manila na nagpapatupad ng curfew. At isa na nga rito ang Navotas. Marami din po sigurong mawawalang mga tambay din po. Siguro po, kung sa mga bata lang po siguro, okay lang po siguro yun. Ibabalik yung curfew na ganun po. Kasi mawawalan po ng tambay. Siguro much better yun na kailangan at least may curfew tayo sa mga minor. Kamukha ng mga to, itong mga tao na to, mga kabataan pa. So pag may curfew, baka sakaling mapababa natin ang insidente na kagaya ng mga gang war na to. Kasalukuyan, nagtatago pa rin ang mga sospek sa batas.